natin pwedeng sabihin, hindi lang po iisa ang ating General Hospital, dalawa na po ang General Hospital ng ating lungsod. Kung hindi pareho ang aming mga pagmamahal at pangarap para sa bayan ng Pasig, hindi po tayo magkakaisa ng pupuntahan. Kailangan bigyan nyo kami ng mga kakampi, ng mga konsehal na pare-pareho ang prinsipyo. Pwede bang makiusap sa inyo na sa pagkakataon ng 2025, hindi lang 10 sa 12, pero gawin na po natin 12 out of 12 straight Giting ng Pasig. At panghuli, huwag nyo naman kakalimutan yung 3 ulo. Baka kami 3 makalimutan nyo. Anong number namin? Anong ibig sabihin nun? Sabi, I love you too. Number 1, Congressman Roman Romulo. Number 4, Mayor Vico Soto. At number 3 po, Vice Mayor Dodon Jaworski. Straight Giting ng Pasig, mabuhay po tayong lahat. Bago ko hakot. Sharing eh. Oh, okay na. Baka maubos yung 2 minutes ko. Pasigyan nyo. Ako po si Consiel Buboy Agustin, proud member ng Giting ng Pasig. Nakaka-proud kasi siyempre nakaka-proud rin kasi may tatanong ako sa inyo, gusto ko malakas yung sagot nyo, ha? Kapag ka narinig nyo yung good governance at anti-corruption, sino yun ang pumapasok sa isip niyo? Mahina, lakas pa, isa pa! Yan! Nakaka-proud talaga, kahit kayo, pumunta kayo ng Quezon City, punta kayo ng Manila, o Makati. Hi! Buboy Agustin, number 1 sa balota. Sabi nung gold boboto raw ako. Okay, punta kayo sa Manila, Quezon City. Pag nalaman hong pasigay nyo kayo, ang sasabihin sa inyo, ang galing ng mayor nyo, ang pogi pa, di ba? Tapos sabihin, sana all, di ba? At lilipat na nga raw sila rito sa Pasig dahil maraming benepisyo dito sa ating mahal na lungsod ng Pasig. Tama? Okay. Alam niyo po, ang pangarap ng bawat Pasigueño ay pangarap ko rin. Nais ko pong bilang konsyal, nais kong itaas pa ang antas ng pangarap ng bawat Pasigueño. Alam niyo po, ako po yung chairman ng infrastructure. Tama po yung sinabi ng aking idol kanina na pinadali na po natin yung pag-a-apply ng kuryente ngayon. Kasama ko po doon sa bubuo ng ordinansa ay ang aking si Longhair, si Councilor Kiko Rustia, di ba? Palakpakan naman natin si Councilor Kiko. Ang tawag ko sa kanya, Longhair. Ang tawag niya sa akin, no hair. Ayos din ito mag-isip eh, no? At siyempre ho, kasama ko, siyempre yung aking idol, si Volta de los Santos. Palakpakan niyo natin. Sabi ko nga, grabe talaga ang pagmamahal niyo. Pero ngayon po, nasa dito yung mga taga Distrito 2. Distrito 2? Unang-una po sa lahat sa mga Distrito 2, maraming pong salamat dahil noong 2022 po ay hindi na lang po laban ng kahit na sinong politiko. Hindi na lang po to laban ng kahit sinong personalidad. Laban na ho ang Giting ng Pasig ng prinsipyo ng mga Pasigueño. Prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno, ang good governance dito sa Pasig, ipaglalaban natin para tuloy-tuloy ang good governance dito sa ating lungsod. Prinsipyo ng bukas na pamahalaan at prinsipyo ng may pananagutan sa batas at sa taong bayan. Ang prinsipyong may integridad dahil sa Giting ng Pasig, puro katotohanan lang ang sasabihin namin dahil meron kaming mga resibo. At ang pinaka paborito kong prinsipyo ng Giting ng Pasig
ay ang prinsipyo ng pagkapantay-pantay ng bawat Pasigenyo. Kaya ito pong pangalawang termino po ang magiging mission po natin. Kasabay ho ng pag-unlad ng Lungsod Pasig, ang pag-unlad ng bawat Pasigenyo. Yan na po ang magiging mission natin. At sana ho, ngayong darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan ang aking numero na kahugis ko. Para hindi na rin makalimutan, taas ang kamay ng ganito. Number 8 po sa balota, Angelo De Leon, TGIS. Pero bukod doon, hindi lang po number 8 ang dapat yung i-memorize mula District 1 hanggang District 2. Dapat po sa Pasig, vote straight, giting ng Pasig tayo lahat. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pasigenyo. Mabuhay ang Lungsod Pasig, and God bless us all po. Maraming salamat. Magandang hapon, Pasigenyo. Kamusta po kayo? Pwede niyo ba ulitin? Vote straight, giting ng Pasig? Isa pa! Vote straight, giting ng Pasig! Alam niyo po, ganyan-ganyan ang ginawa niyo ng 2022. Kaya po kami ni Consi Warren na disgrasya noong 2022. Di po ba? Kaya po pwede. Tama po yung ginawa po ninyo ng 2022. Ulitin po natin yan lang ngayong 2025. Pwede po ba yun? Promise po ba yan? Okay na tayo, Consi Warren? Sa atin po lahat, ako po yung magpapakilala po sa inyo. Ako nga pala po si Ryan Enriquez. Ako po ang dating Undersecretary ng Ahensya ng Kabataang Pilipino. Bali, ang trabaho ko po dati, tayo po ang chairman ng lahat ng SK chairman sa buong Pilipinas. Lahat po ng kabataan edad 15 to 30, yun po yung ating pinagsisilbihan. Kaya po sana kayo na pong bahala sa aming grupo at ako po ay ang tutugon sa pangangailangan ng bawat kabataan Pasigenyo at syempre po ang tutugon sa pangangailangan ng mga mamayan dito sa ating lungsod. At kilala niyo naman po tayo bilang tulay ng pag-asa. Kayo na pong bahala, straight giting ng Pasig, number 10 sa balota, yung Seth Ryan Enriquez. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ating iboto, number 10 sa ating balota, Councilor Ryan Enriquez. Maraming salamat. Magandang hapon, Pasig! Kilala niyo pa ako? Ano pangalan ko? Anong Warren Insinso? Insinso, yun yung umuusok ha? Yung ginagano ng pare. Ano ulit pangalan ko? Warren Tosino naman. Joke lang po. Ha? Dalawa lang po aking programa. Edukasyon at saka senior citizen. Ha? Mahalaga po ba edukasyon? Mahalaga sapagkat ako po'y may school. Alam ko po ang problema pagdating sa edukasyon. No? Kaya mahalaga pong makapagtapos ang ating mga anak. Tama? Dito sa lungsod ng Pasig, libre lahat. Libro, notebook, sapatos, school uniform, lahat, no? At ano pa? Yung allowance sa Wapay. Ay, naku. Palakpakan natin si Mayor Vico. Talagang ang galing ng ating Mayor, no? Kasi mahalaga po pag nakapagtapos, bibigyan ka ng anak mo, nanay, 5,000 pangbayad mo ng kuryente tubig. Pwede hindi? Pwede. No? Nanay, ito 1,000, pakulayan mo yung buhok mo para magmukha kang bata. Pwede hindi? Pwede. Pero pagka hindi ka nakapagtapos, anong mangyayari? Nga. Nanay, ito anak mo, no? Bantayan mo muna. Ibili mo na rin ang gatas at diaper. Kaya po, ang Team Giting, no? Ang aming priority ay ang edukasyon. No? Kaya palakpakan tayo. Pangalawa, senior citizen. Hihiramalin ko lang kay Pao, no? Sapagkat ako po'y senior citizen na rin. Sino senior dito? Taas ang kamay. Uy, marami rin yan. Mukha na ba akong senior? Hindi pa, parang ilan? 50? O bigyan mo to 5 tosino. No? Bukod sa nagsisinungaling ng bobola pa. Joke lang ate, ha? Okay, aalagaan ko po ang mga senior kasama ni Pao. No? Palakpakan tayo. Pangatlo, pamaskong handog, lahat nakatanggap? Oh, yung dito, lahat nakatanggap? Yes, nakatanggap. No? Noong araw, pili lang yung binibigyan ng bayong. Pag malapit na Pasko, bit-bit na yung bayong. Anong nangyayari? Naglalaway kayo. Diba? Ano sabi ninyo? Sana all. No? Oh. Pero anong ginawa ni Mayor Vico?
binigyan lahat. Kaya palakpakan tayo, Mayor Pico. Kaya no wonder why naging most outstanding anti-corrupt, no? According to US State Department, kaya palakpakan natin, Mayor Pico Soto. Ang aking Vice Mayor, bukod sa gwapo, intelihente pa, no? Ang daming ipinasang batas na nakikinabang ang mamamayan ng lungsod ng Pasig. Kaya palakpakan tayo, Vice Mayor Pedro Jaworski. Ang aking congressman, tumutulong hindi? Oy, mahina dito ah, tumutulong hindi? Tumutulong, kasi kung hindi, uwi na tayong lahat. Oy, ito ha, nung pandemic. Pandemic, maraming nawalan ng trabaho, nagutom. Maraming nagsarong establishment, tama? Ibinaba ni Kong ang kanyang ayuda para lang mag-survive. Palakpakan tayo. Tupad. Si bagay. One more time! Long I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Maraming salamat at magandang araw po sa ang congressman na lungsod. Magandang gabi, Pasig. Una-una, batiin ko na po yung nanay at tatay ko na present po ngayon na gabi po kasama natin. Una po, ayaw na natin masyadong mahaba, pero sa totoo, importante po sa amin yung straight dating. Ito lang po. Salamat po. Kung narinig po ninyo kanina, si Vice Mayor Dodot Jaworski. Sana po, naalala po ninyo yung mga sinabi ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa totoo po, marami siyang nabanggit. Pero sana po ang tumatak sa isip po natin, ang isa sa pinakamalaking tulong ni Vice Mayor Dodot sa atin ay yung kanyang pag-aayos ng ating 11th Council. Sa totoo po, dahil kay Vice Mayor Dodot, una, naging transparent po ang 11th Council. Lahat po ng pondo ng 11th Council require ni Vice Dodot na hindi dadaan sa kamay ng kahit na sinong politiko. Sabi niya, dapat CSW diretso sa tao. Maganda yon, Vice Mayor Dodot. 1, 2, 3, go! Magandang gabi, Pasig! Kamusta po kayo? Yung mga nandito sa kaliwa, buhay pa ba tayo? Mataas pa ba ang enerhiya natin? Yung mga nasa gitna, hindi ko po kayo marinig. Lakasan po ninyo ang mga sigaw. Yung mga sa tandang kanan. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat sa pagbaro sa ating Joint Caucus Districts 1 and 2, Distrito 1, Distrito 2 ng Giting ng Pasig. Nakakataba po ng puso. Ay, pasigin nyo. Handa na ba kayo? Nasaan po ang mga taga Barangay Palatiw? Nasaan po ang mga taga Barangay Pinagbuhatan? Nasaan ang mga taga iba pang barangay? Nasaan ang mga kahit anong sabihin ko, sisigaw? Marami talaga ang mga pasigini. Kahit anong sabihin. Pinagati ko rin yung mga kayo sa track po natin. Nakikita ko si Ma'am Shalani nandyan po.
Teka, huwag kayong tatalon ha. Baka masira yung truck. Singilin po ako ng may-ari. Mga market prep, nakasama po natin, mga seniors po. Yung mga nasa likod ng stage. Ang patuloy tayo. At siyempre, hindi po natin pwede kalimutan ng mga kaibigan natin na nasa upper box. Super upper box. Kamustahin niyo kami ni Lord, ha? Ang taas na. Nasaan ba po sila? Nandun sa pinakadulong, naririnig niyo ba kami? Kung hindi niyo po ako naririnig, kumaway po kayo. Hindi nila ako naririnig. Salamat. Yung mga nandito sa harapan, yung mga nakaupo sa... Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Ano mga tao po pala dito? Bababa na po ako dyan! Mga pasinelyo, tunay na malayo na po ang narating natin bilang isang lungsod. Ngayong 2025, masasabi po natin, now is the best time to be a Pasigueño. Pinaglaban natin nung nag-uumpisa tayo, 2019, pagbabago. At siniguro po natin na yung pagbabago na yun ay hindi mananatiling mababaw lamang. Kasi pwedeng nagpalit tayo ng muka, nagpalit tayo ng pangalan ng politiko o mga nakaupo, pero yung sistema, yung kultura ng paggugobyerno at politika, ganun pa rin, ayaw po natin yun. Siniguro po natin na yung ipaglalaban nating pagbabago ay magiging tunay, malalim at pangmatagalan. Pagbabago na pwede nating ipagmalaki. Pagbabagong pwede natin ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Grabe. Grabe po. Relaxan po kayo, baka mapaus po kayo. Pero alam ko rin po na pag malapit na eleksyon, pag campaign period, ngayong araw po na ito, day 13 pa lang po ng official local campaign period. Alam ko, nagugulat po yung iba. Akala po ng iba, matagal na yung campaign. Kasi iba kasi, mga isang taon nang nangangampanya, no? Kaya di halata na. 13 days pa lang po talaga yung local official campaign period natin. Alam nyo, nanawa na po tayo bilang mga Pasigueño, bilang mga Pilipino, na tuwing malapit na ang eleksyon, tuwing campaign period, paulit-ulit, ang daming pangako na binibitawan ng mga politiko, ng mga nangandidato. Tama po ba? Nanawa na po tayo sa puro pangako. Ano ba nangyayari sa pangako? Kaya ang bilin ko po sa mga kasama natin sa giting ng Pasig, tayo po mga kandidato, tayo po ay magkakaroon ng caucus, mga meeting, araw-araw, mag-house to house po tayo. Ang bilin ko po sa kanila, huwag tayong mga ako ng kung ano-ano. Kasi madali lang po para sa isang politiko na ipangako sa inyo ang langit at lupa. Sabihin, lahat ipapagawa, lahat gagawin. Ang daling magsabi na, bibigyan kayo lahat ng tig 1 milyon. Kahit madali lang sabihin, laway lang ang puhunan, madali pong mangako ng langit at lupa. Pero mas pinipili po natin na hindi gawin yun. Tinitingnan lang natin, ano ba yung kayang gawin? Ano ba yung pwedeng gawin? Ano ba yung tamang gawin? Ano ba yung magandang gawin? Ano ba yung kailangan natin? At dyan po tayo nakafocus. Ayaw na natin ng marami pang pangako. Gawin na lang natin kung ano ang kailangan.